Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang ngalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Magalak ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya na anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglili at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ang ating pong ika-9 na araw ng simbang gabi. At natapos natin ang pagnunobena na ito. Bagamat ang araw po na to ay isang linggo, ito po yung 4th Sunday of Advent, gawa ng ang misa natin ay patungkol sa Misa de Aguinaldo, ang puti pa din ang kasuotan. Bagamat ang mga pagbasa po natin ay para sa ika-4 na linggo ng Adbyento. At napakaganda po na tinatapos natin sa muli sa Ebanghelyo na pagninilay sa pagbabalita sa mahal na Birhen tungkol sa magiging misyon niya na pagdadala sa kanyang sinapupunan na ating Panginoong Hesukristo. Dahil mahalaga po na maunawaan natin na ang pagnunobena ng ginawa natin na ito ay nobena na sa mahal na Birhen bilang paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nalala ko po ng mga nagdaang araw, merong nag-viral na clip si Bishop Ness. Siya po yung dati nating apostolic administrator bago na-appoint si Bishop Dennis na obispo po natin. Sabi niya, kaugnay nung Ebanghelyo kahapon tungkol sa mga pangalan. Sabi niya, ang mga pangalan ng mga tao sa Biblia, pangalan lang. Wala silang mga apelido. Sabi po niya dun sa kanyang sermon. Sa lumang tipanika, tingnan ninyo, si Abraham, Isaac, Jacob. Lahat ng yun, walang apelido. Mga propeta, Isaias, Jeremias, Nehemias, Elias, Elisha, walang apelido. Sa bagong tipan, ganun din, sabi niya. Wala ding mga apelido. Zechariah, Zacarias, Elizabeth, Pablo, Pedro, Andres. Maliban ni ka sa isa, sabi niya. Merong isa na merong apelido, sabi niya. Babae. Siguro napanood niyo yung clip na yun. Yung iba mukhang hindi nagre-react, mukhang hindi. At ano yung pangalan niya? Mary.
Merry Christmas, sabi niya, sa inyong lahat. Ba't di kayo nagre-react? Oh, Merry Christmas. Sabi po, parang corny yung joke, pero masaya tayo dahil pag narinig natin Merry Christmas, ngumingiti tayo. Pero bagamat parang biro, may katotohanan po. Yung Merry Christmas na binanggit niya na walang apelidong gano'n na mahal na Birheng Maria. Pero totoo yung biro po na yun. Dahil di natin pwedeng isipin ang mahal na Birhen nang wala ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, maski sa mga paglalarawan, laging pinakikita ang Panginoong Jesucristo. Sa misteryo ng mga Santo Rosario na pinagninilayan natin, bagamat ang mga panalangin natin ay nandun na nakatuon sa Diyos, sa mahal na Birhen, ang rosaryo na pinahayag na mabisang dalangin at debosyon na binigay ng mahal na Birhen, ang lahat ng misteryo na yon, hindi para dakilain ng mahal na ina. Lahat patungo sa Panginoong Hesukristo. At kaya lamang natin tinitingala ang mahal na Birhen, hindi dahil siya ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa o siya ang sabihin natin pinakamagandang babae na nilikha ng Diyos, higit pa kay Eva. Tinitingala natin siya dahil sa kanyang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Siya ang unang nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Siya ang unang tumanggap ng kaligtasan na dulot ng Panginoong Hesukristo. At ang nabuhay ang Panginoong Hesukristo, patuloy niyang isinabuhay ang pagtalima na yan. Kaya nga po, yan na napakagandang paghahanda natin sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni isang manunulat, even before Mary bore Jesus in her womb, she bore Him in her heart. Nandun sa puso ng mahal na Birhen. At yan po sana yung natutunan natin sa loob ng 9 na araw na ito. Na katulad ng mahal na Birhen ay binuksan natin ang ating isip at puso sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban natin. Na bagamat nandyan yung mga magagandang plano natin o naisin o ibig o hangarin sa ating buhay, ang dapat na maging laman pa rin nating panalangin ay kung anong kalooban ng Panginoong Diyos. At matuto tayong tumalima. Katulad ng mahal na Birhen sa kanyang pagdadasal, ang lagi niya iniisip, anong gagawain ko? Kaya ngayon ang tanong niya sa anghel, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Pagtatanong na hindi dahil nag-aalinlangan siya. Yung kay Zacarias, nagtatanong siya para siya makatiyak. Kay Maria, hindi. Gusto niyang turuan ng Panginoon ng kanyang puso, kanyang isip. Siya mismo, anong kailangan niyang gawin? At nang pinaliwanag ng anghel ang mangyayari sa kanyang buhay, buong pagtitiwalang sinabi ng mahal na Birhen, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari ang iyong sinabi. Ganun din po sa atin. Sa ating pagninilay, makikita natin ito yung ating buhay, ito yung mga plano natin, ito yung gusto natin. Pero hindi natin pwedeng ipilit yon sa Panginoong Diyos. Ilahad natin yon sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon yung mangusap sa atin. Damahin natin yung presensya niya. Dahil sa banal na kasulatan na pagnilayan natin, ang Diyos hindi siya nakalilimot. Ang Diyos, tumutupad siya sa kanyang pangako. At higit sa lahat, ang Diyos, sinasamahan tayo sa ating buhay. Kung mayroon napakagandang salita na narinig natin mula sa unang pagbasa na sinabi ni David, gusto niya ipagpagawa ng tahanan ng Panginoong Diyos. Ang pinabi ng Panginoon, alalahanin mong sinasamahan kita palagi sa lahat ng iyong mga gawain at buhay. Sana po tayo ganun din. Kung talagang tayo tunay na naglalaan ng ating sarili at tinitingnan natin ang sarili natin na may kapakumbabaan na tayo alipin ng Panginoon. Ibig sabihin tayo pag-aari ng Panginoong Diyos. Wala tayo dapat gawain kundi ang kalooban ng Panginoon.
Kaya nga sa araw-araw, lagi tayong magdasal. Sabi ko nga po mula noon ng gabi, mabiyaya ang simbang gabi na ito, hindi dahil nakumpleto natin. Mabiyaya dahil nananalangin tayo. At hindi lamang tayo nananalangin dito. Nananalangin tayo palagian. Hindi tayo nagdadasal lang pagka tayo nasa simbahan. Hindi tayo nagdadasal lang pagka tayo nagdadasal sa harapan ng ating mga altar sa tahanan. Tawagan natin ng Diyos. Ano man ang dumating sa ating buhay, ano man ang kaharapin natin, anghel man o demonyo man, mangyayari po yun. Dumadating ang tukso. Lagi tayong tumawag sa Panginoong Diyos. At hindi tayo po mabibigo. Laging ipapadama ng Panginoon ang kanyang presensya. Binigay ng Panginoon ang kanyang sarili patuloy sa atin sa banal na Eucharistia. Kaya nga, bagamat nandun na sa unang panalangin natin, pambungad, binabanggit natin ang kapanganakan ng Panginoon. Binabanggit din ang kaligtasan na idudulot ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil sa lahat ng buhay natin, inasamahan tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. At higit sa lahat, ibinigay din ng Panginoon ang kanyang ina na maging ina natin. At ang mahal na Birhen, sinasamahan din tayo sa ating buhay sa araw-araw. Kung paanong kinalinga niya ang Panginoong Jesucristo at tumapad siya sa kalooban ng Ama. Sa pagpapatuloy nating pagdiriwang, hilingin natin ang tulong ng panalangin ng mahal na ina. Katulad na isang mapagmahal na ina, sinasamahan niya tayo. Tumawag tayo sa Panginoon. Damahin natin ang presensya ng mahal na Birhen na kasama nating nananalangin at nandun na naghihintay sa Panginoon. Bukas ang puso't isip sa kalooban ng Panginoong Diyos.